Ako si Daniel Reyes at maligayang pagdating sa ating paglalakbay sa pag-unawa sa ekonomiya ng mundo. Mga kapaligid, aminin natin, kapag nakakita ka ng 30 to 50% off na presyo, kahit pa anti-ship missile yan, mapapa-add to cart ka talaga. Parang 11-11 sale lang, di ba? Bakit ka bibili ng mahal na Western tech kung may alternative naman na mas mura? Pero ito ang catch. Sa mundo ng geopolitics, ang good deal ay pwedeng maging death sentence. Paano kung sa mismong araw ng giyera, doon mo malalaman na ang binili mong Green Hills Class A na armas hanggang forma lang pala? Yung moment na handa ka ng mag-counterattack pero yung hardware mo biglang nag-buffer. Huwag mo sabihin kailangan pa ng software update o high-speed internet bago pumutok. Budol is real kahit sa missiles. Sa strategic warfare, hindi mahalaga kung gaano kalaki ang natipid mo sa procurement. Ang tunay na cost-benefit analysis dito ay simple lang, buhay ka pa ba kinabukasan? Ngayon, hihimayin natin ang lihim na kaba ng Middle East sa kanilang mga discounted na armas. Tingnan nyo ang mapa para itong 12-12 sale sa Shopee kung saan lahat ng shopping cart sa gitnang silangan ay punong-puno ng Made in China na stickers. Drone dito, air defense system doon. Bakit ba sila naakit? Simple lang. Ang cost-benefit analysis dito ay hindi pang Harvard kundi pang Divisoria. Napakamura at higit sa lahat, walang strings attached, walang drama, purong transaksyon lang. Kay Uncle Sam, bibili ka lang ng bala, papapirmahin ka pa ng kontratang singhaba ng listahan ng kasalanan mo. Human rights, democracy, transparency. Para kang kukuha ng clearance sa NBI, ang daming tanong, ang daming bawal. Enter the Chinese merchant. Ang pitch, no questions asked, boss. Pay cash, take home now. Walang pakialam kung gagamitin mo yan sa internal conflict o pangregalo sa tropa. Isang no-label relationship na pabor sa mga authoritarian regimes. Wing-luong drones, CH, 4 UAVs ito ang mga pambato nila. Para sa mga developing nations, ito ang instant power projection. Parang bumili ka lang ng Class A na relo sa Green Hills. Mukhang original sa malayo, pero wag mong itatanong kung tumitibok pa pag nabasa ng konti. Bzzzt! Teka lang muna, bossing. Time out muna tayo sa sales pitch. Pasok ang reality check. Alam niyo yung feeling na umorder kayo sa online ng gaming laptop na 90% off tapos ang dumating de bateryang calculator na may RGB? Ganyan ang naging nightmare ng mga bansang ito nang isabak na ang mga discounted weapons sa totoong bakbakan. No reviews, no returns, biglang budol. Imagine, bilyon ang ginastos mo para sa high-tech drone, pero tatalunin lang pala ng DIY na signal jammer na parang kinuha lang sa junk shop. Sa papel at sa brochure, mukhang halimaw ang specs parang pang-Avengers. Pero sa battlefield, ayon, ang accuracy parang naglalaro ng dart ng nakapiring at nakailang shot na ng lambanog. Sobrang daling ma-jam ang frequency. Ang ending, yung mga Middle East generals napapakamot na lang ng bumbunan habang tinitingnan ang logs. Akala mo protected ka, yun pala, parang sando na butas-butas ang air defense mo laban sa missiles ng kalaban. Ang mensahe, iba ang lakas na nakasulat sa brochure kumpara sa lakas na nasusubukan sa mismong labanan. Dito pumapasok ang tinatawag nating battle-tested credibility. Parang yung binili mong power bank sa bangketa, 100,000 milliamp hour daw ang capacity. Pero nung ginamit mo na, hindi man lang nakapuno ng isang phone bago malowbat. Tingnan nyo to. Itong US at Russian stickman systems puno ng peklat, kalawang at medalya mula sa Vietnam, Afghanistan hanggang Ukraine. Kahit luma, alam mong tried and toasted na sa totoong apoy. Yan ang asset na hindi nabibili ng basta-bastang discount. Itong Chinese stickman weapon, makinis, walang gasgas, at may tagpa na factory fresh. Amoy bago pa ang pintura. Pero yun nga ang red flag. Ang China, wala pang totoong karanasan sa modernong high-intensity warfare. Basically, ang gamit nila, Class A na hindi pa nasusuot sa marathon. Kaya ang tanong ng mga buyers sa Middle East, habang tinitignan ng kanilang mga radar na panay error ang lumalabas. Bumili ba tayo ng seryosong depensa? O tayo lang ang ginawang free beta testers para ma-perfect nila ang kanilang prototype? Imagine, nagbabayad ka ng bilyon-bilyon para maging guinea pig. Habang tumatakbo ang hamster sa wheel, ang scientist sa Beijing,
Relax lang nakarecord ang data habang ikaw ang sumasalo ng bala. Budol at its finest geopolitical level. At bilang inyong friendly neighborhood analyst, eto ang real talk. Ang pinakamalaking strategic vulnerability ng kahit anong militar ay hindi yung flashy missile na nakikita nyo sa parade. Ito ay ang maintenance at logistics, ang mga bagay na hindi sexy sa TikTok pero doon namamatay ang moral ng tropa. Imagine, bilyon-bilyon ang ginastos mo, pero pagdating ng bakbakan, naging paperweight na lang ang asset mo. Bakit? Kasi yung materyales, parang lata ng sardinas na kinalawang agad. Pumalya ba ang pyesa? Good luck sa paghihintay ng spare parts. Kailangan ng critical software upgrade, walang mahanap na matinong customer support. Sa madaling salita, na-ghost ang mga generals sa gitna ng desert. Parang ka-MU mong biglang nawala nung kailangan mo ng label. Hindi lang ito delay, ito ay strategic paralysis. Yung supplier mo biglang naging busy sa ibang priority customers, habang ang drone mo ay ginagawa na lang tirador ng mga rebelde sa baba. Tandaan, ang armas ay hindi parang disposable vape na itatapon mo lang pag wala ng usok. Ang national defense ay nangangailangan ng long-term sustainment at maaasahang supply chain. Kung ang backup plan mo ay asa sa swerte, para ka lang bumili ng dekalidad na kabaong para sa sarili mong bansa. Kaya ano ang reaksyon ng mga lodi natin sa Middle East? Parang quiet quitting lang sa opisina. Tahimik silang umaatras at binabawasan ang dependency sa mga Chinese hardware. Mahirap na kasing maging loyal kung ikaw naman ang laging nakaabang sa wala. Ang ending, balik loob sila kay Uncle Sam at sa Europe. Ang iba naman, nadala na sa budol kaya nagpapatayo na ng sariling local RD. Sabi nga nila, if you want it done right, do it yourself, lalo na kung buhay ng sundalo mo ang nakataya. Hindi ito dahil sa galit sila sa China. Geopolitics is cold, hard math. Hindi mo pwedeng ipusta ang pambansang seguridad mo sa isang produktong parang disposable vape masarap gamitin sa simula, pero itatapon mo rin kapag kailangan mo na ng restback. Para mas madali nyo maintindihan, ang pagbili ng murang armas ay parang pagbili ng Class A na smartphone sa Green Hills. Mukhang iPhone, amoy iPhone, pero pagbagsak sa semento, biglang naging paperweight. No warranty, no replacement, puro sin lang ang manufacturer. Isipin nyo to, ang pinagkaiba nga lang kapag pumalya ang Class A na cellphone na nabili nyo sa tabi-tabi, pwedeng ipagawa o bumili ulit. Pero sa laro ng geopolitics, kapag pumalya ang armas mo sa gitna ng bakbakan, hindi lang pera ang sunog bansa mo ang mawawala sa mapa. Tingnan nyo ang graph na to. Ito ang defense reputation ng Beijing. Parang Shopee rating na puro 1 star dahil item not as described. Sa Middle East, hindi sapat ang aesthetic lang. Kailangan ng reliability na hindi ka ititirik sa gitna ng disyerto habang may bumubuga ng apoy sa kabilang panig. Ito ay isang malaking dagok sa power projection ng China. Ang kanilang plano na tapatan ang US at Russia bilang top arms dealer ay nagkakaroon ng lamat. Hindi mo mapapalitan ang combat-proven ng low-cost alternative kung ang warranty mo ay hanggang gate lang ng kampo. Siyempre, tawang-tawa ang mga OG sa industriya. Habang pinagpapawisan ng mga engineer sa Chengdu, ang mga Kano, Rusi at mga Israeli, busy sa pag-inom ng kape habang pinapanood ang isang wing-long drone na nag-crash dahil lang sa konting alikabok at bad weather. Mahirap makipagkumpetensya sa mga bansang ay dekada na ng karanasan sa aktwal na digmaan kung ang tanging maipagmamalaki mo lang ay buy one, take one na presyo. Sa national security, quality is survival. And unfortunately for Beijing, survival is never on sale. Ang ending, hindi lang market share ang nalulusaw sa kanila, kundi pati yung respeto ng mga suki nila sa Middle East. Kapag geopolitical trust na ang nasira, walang refund o return to seller na makakasalba sa kanila. It's a total breakdown of strategic confidence. Makinig kayo mabuti dahil dito natin titimbangin ang lahat. Bilang inyong analyst, isa lang ang malinaw na konklusyon natin dito. Ang national defense ay hindi add to cart button sa Shopee. Walang lugar ang vouchers at discounts sa battlefield. If you buy cheap, you pay twice. And usually, the second payment is in human lives. Sa oras ng bakbakan, hindi mo kailangan ng Class A na porma. Ang tiwala sa kagamitan ay mas mahalaga kaysa sa barya-baryang natipid mo sa acquisition cost.
Reliability is the only currency that matters when the bullets start flying. Pwedeng-pwede kang bumili ng murang sistema para makatipid. Pero siguraduhin mo lang na ang budget mo sapat din para sa kabaong ng mga tauhan mo. Huwag magpabudol sa presyo kung soberanya ang nakataya. I'm Daniel Reyes, and this was the cost of a bad deal. Sa giyera, walang return to seller policy. Pwede kang bumili ng 10 panibagong unit, pero hindi mo kayang bilhin ang pangalawang pagkakataon kapag ang buong depensa mo ay bumagsak dahil sa Class A na hardware. Ang buhay ng sundalo ay hindi pwedeng i-base sa lowest bid. Tandaan, sa geopolitics, ang pinakamahal na armas ay ang armas na hindi gumagana pag kailangan mo na. Ako si Daniel Reyes. Mag-ingat sa mga too good to be true na deal. Ay, wow! 5 stars sa packaging pero pagkahawak ko, naging Thanos snap? Ano to? Biodegradable? Ganito pala ang feeling ng mascam sa national security level. Isang malaking order versus reality moment. Huwag magpabudol sa national security. Check the specs. Check the track record. Huwag puro add to cart. Hanggang sa susunod na Intel drop,